Ang ILI or influenza-like illness ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng virus at bakterya na magdudulot ng impeksyon sa ating ilong, lalamunan at ating baga. So walang pinipili na klase ng tao. Maaring bata, maaring matanda, ay pwedeng maapektuhan itong sakit na ito. Lagnat 38 pataas, 38 degrees centigrade pataas, may ubo, may sipon, pananakit ng ating kalamnan, ating katawan, ng ating lalamunan, panghihina ng katawan. Yun yung kalimitan, yan yung sintomas ng mga viral diseases natin. Yung karaniwang lagnat, yung tawag nga natin, natatrangkaso tayo. So, yun usually yung makikita nating sintomas sa ating mga pasyente. Yung management kasi nitong sakit na to ay depende dun sa sintomas. Ang tawag namin supportive. Kung nilalagnat ka, bibigyan ka namin ng paracetamol or yung other symptoms, may mga gamot na nakalaan doon. Pero yung sinasabi mong bakuna, kung naririnig natin yung flu vaccine, no? So isa ito sa bakuna na pwede nating ibigay para maiwasan ito. Pero hindi natin sinasabi na pag binakunahan ka, 100% hindi ka magkakasakit. So, preventive yung vaccines, no? So, kaya hinihikayat nga natin na lahat tayo ay magpapakuna ng flu, no? So, ang pinakamaganda pati na ibigay ang bakuna ay bago dumating itong mga seasonal flu na to. Kailangan talaga para hindi ka lumala, pag nararamdaman mo na yung mga sintomas na binanggit ko kanina, kailangan sumangguni ka sa ating mga health centers. At ang ating health centers naman ay laging bukas. Meron nga tayong 3 main health centers. Meron pa tayong mga barangay health stations sa ating 62 barangays ng Calapan City. Kaya yun ang hinihikayat natin ang ating mga kababayan na puntahan kami at kami po ay open, ang aming mga klinika ay open para pagsilbihan kayo at mabigyan kayo ng karapatang lunas para sa inyong nararamdaman. Actually, wala namang outbreak, no? Hindi naman natin ikakaila na may mga kaso tayo ng ILI. Pero tingin ko naman ay namamanage pa rin ng city yung mga kaso na dumadating sa atin ngayon. Siyempre, mga preventive measures. Yun kasing importante. Parang nung COVID, di ba? Yun yung kung ano yung ginawa natin, parang ito yun eh. So, yung advocacy natin, yun ang dapat nating palakasin. So, naggagawa tayo ng mga IEC, ginagamit natin ang social media para sa ating mga advokasya, nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Health para sa mga hakbang na pwede nating gawin. Yung ating mga frontliners, yung ating mga health workers, hindi nagsasawa ba na kahit meron yung lahat ng activity natin, kahit may activity tayo sa barangay, hindi natin kinalilimutan na isama ang advokasya pagdating sa ILI. Kailangan nating magsuot ng ating face mask. Yun ang nalimutan natin, di ba? Na itinuro sa atin ng COVID-19. Lalo na kung may sintomas ka. Yung binanggit ko kanina, na ubo, sipon, lagnat. Iwasan din natin ang matataong lugar. Pero sabi mo nga, laging nagre-reunion ang pamilya kasi ganun tayo. Pero hanggat maari, sabi nga, lalo't kung may sintomas, layo-layo muna tayo. I-isolate muna natin sarili natin. Maghugas ng kamay, kumain ng tamang nutrisyon, ehersisyo ay importante, kailangan, resistensya ay palakasin, uminom ng maraming tubig, no? So, yun yung, at pinakamahalaga, magkonsulta sa pinakamalapit na health center kung may nararamdaman. At proteksyonan ang sarili sa pamamagitan ng ating bakuna. Ang clinic hours ay 8 o'clock to 5 o'clock sa hapon, Monday to Friday. Pero kung may kailangan, talagang kailangan magpa-check up galing barangay. Ang ating link sa barangay ay ang ating mga barangay health workers, ang ating barangay nutrition scholars, ang ating mga midwives. Inire-refer yan sa amin. Kahit video call ginagawa namin para lang marating namin sila at maibigay yung kaagarang lunas
Tapos, saka namin sila papupuntahin dito sa health center para sa check-up, para makita talaga sila ng doctors. Sama-sama tayong umaksyon para sa isang malusog na bayan, sigurado.